Panoorin nyo to mga idol, grabe yung ginawa ng Pinoy sa Russian fighter. Huwag kayong kukurap sa lakas na ipinakita ng Pinoy. Grabe yung uppercut mga idol, ulo. Grabe. Ang lakas ng kanon na idol, talsik yung kalaban, no? Grabe. Makakatayo pa kaya mga idol? Tingnan nyo, parang hingal kabayo ang kalaban. Sa lakas ng suntok ng Pinoy, panoorin nyo to mga idol. Matapos ang tatlong sunod-sunod na panalo sa Pilipinas mga idol, ang nabigyan ng pagkakataon ang ating pambato upang mapadayo sa Russia mga idol. At ang mga kalaban dito ng Pinoy ay isang Russian fighter na nagngangalang Mark Orbanov mga idol. At si Glenn Interina mga idol ay taga Lanao del Norte at merong kartada na 15 wins at siyam dito ay galing sa knockout. Samantalang kalaban niyang Russian fighter ay merong kartada 9 wins, isang talo at 8 rito ay galing sa knockout mga idol. Kaya magandang laban to para sa ating pambato na si Glenn Interina. At ang makakalaban niya dito si Mark Orbanov ay kasalukuyang WBO champion. So napaka-importante po ang laban na ito para sa ating pambato. Let's go mga idol! So round 1 na tayo mga idol. Tingnan natin yung magiging estilo at galaw ng ating pambato na si Glenn Interina. Talagang importante po itong laban ito para sa ating pambato para mapalapit sa world title shot, no? So ito na mga idol, magsisimula na ang round number 1. Yan po si Mark Orbanov. At ito naman ang ating pambato na si Mark Glenn Interina, naka red gloves mga idol. Соперник канатом. Очень опасная атака от филиппинского боксера. Два удара с передней, после этого правый боковой хлеб. Хороший левый боковой, снова от Марка Урванова. So far wala pa pong bumabagsak dito sa round 1 mga idol. 10 seconds left dito sa round 1. Yun, malakas na kanan yung pinakawalan ng Pinoy pero hindi tumama. So dito na tayo sa round number 2 mga idol. Medyo pinag-aaralan pa ni Glenn Interina yung galaw at estilo ng kalaban mga idol. Hindi nagmamadali si Glenn Interina sa laban na ito mga idol. Matangkad ang ating pambato mga idol, no? May height na 5'7". At mataas ang knockout artist po ang ating pambato na si Glenn Interina na may 60% knockout rate mga idol, na pambato natin sa super featherweight division. Isang orthodox fighter mga idol at edad 26 pa lamang mga idol, kaya malaking pag-asa pa na maging world champion ang batang to mga idol. Sa tingin nyo, may pag-asa nga bang maging world champion ang isang Glenn Interina mga idol? Paki-comment sa comment section at ating babasahin yan mga idol, no? Yun, 1-2 combination, napatras doon si Orbanov mga idol. Malakas na kombinasyon pero hindi tumama ang pinakawalan doon ni Glenn Interina ng ating pambato mga idol. Sino mga taga Lanao del Norte, yo? Paki-comment dahil dyan po pinanganak si Glenn Interina at ang naninirahan siya sa Cagayan de Oro mga idol, Misamis Oriental. Ayan, sino mga taga Misamis Oriental, Cagayan de Oro City? Paki-comment sa comment section kung kababayan nyo ba to o nakikita nyo ba to si Glenn Interina. Yun, hanggang malakas na left hook pero hindi tumama mga idol. Less 30 seconds left sa round 2 mga idol. Yun, ang gandang bodega yon. Bodega na naman galing sa ating pambato mga idol.
Nagpalakpakan na ang mga tao. 10 seconds left sa round 2. Tignan natin kung ano ang kakayahan ni Glenn Interina sa laban na to. So, round 3 na tayo mga idol so far. Wala pa rin bumabagsak. Grabe rin yung dedikasyon ng kalaban si Orbanov mga idol. Isang Russian fighter at isa lang talo mga idol, siya siyam na pinanalo nito. Grabe no. Yun. Salamat din sa RCC Boxing Promotion dahil sa kanila ay napapanood natin yung mga gantong laban sa mundo ng boxing. Medyo ang sa hangin tumatama yung ating pambato mga idol no. Malakas sana pero sayang no. Kadalasan sa hangin tumatama ang lakas ng suntok ng Pinoy. Medyo dapat mag-ingat doon ang ating pambato kasi huwag siya mag-aksaya ng power mga idol no. So kung umabot po kayo sa video na ito, round 3 na tayo mga idol no. Makikihingi ng isang like and subscribe button mga idol. At kung napanood mo ito sa Facebook, makikishare. No, makikisuyo ng share dyan mga idol. Maraming salamat at malaking bagay na po yun mga idol no. Ingat po kayo palagi mga idol. God bless po. Ayun, gandang uppercut doon na ginawa ng ating pambato mga idol. Yun, ginagamitan ng reach advantage ni Glenn Interina dahil mas mahaba po ang ating pambato. Mas matangkad na merong 170 cm mga idol no. Ayun, gandang kanan doon. Pinakawalan ng ating pambato. Napapaatras doon si Orbanov mga idol ng Russian fighter. No, pinipressure po ni Glenn Interina na parang gusto nang tapusin ang champion. Pero tingnan natin na corner doon no. Tapos na ang round number 3. So round 4 na tayo mga idol. Round 4 na mga idol no. Pero may power pa rin itong si Glenn Interina mga idol. Yan ang maganda sa mga boksingerong to. May training talaga mga idol. Kasi kung yung ibang mga boksingero mga idol, wala Round 1, round 2 lang hingal na yung boksingero natin mga idol. Pero ito si Glenn Interina talagang nagpursige, nagtraining ng husto. Kaya naman may power pa rin hanggang ngayon sa round number 4. Importante rin yan yung mayroon kang stamina na baon. Diyan din yung kukuha ng lakas, no? Tsaka mga idol, kababayan po lahat ng Russian fighter na si Orbanov, yung mga referee, yung mga manonood, talagang halos lahat kalaban dito, yung judge, kalaban din ng ating pambato. Kaya dapat knockout win ang gagawin dito ni Kabayan dahil isa pong dayo lang ang ating Pinoy. So, importante po ito. Kaya naman sana magandang laban ang ipakita ni Kabayan. So far, nafe-pressure naman ang Pinoy. Medyo nakukulangan lang tayo sa mga atake ng ating pambato. So, maganda rin kasi itong mga idol. Matangkad yung ating kababayan kaya nagagamit niya yung reach advantage. Nahihirapan yung si Orbanov o yung Russian fighter na makapasok sa depensa ng ating kababayan mga idol. So magandang momentum na ipinapakita ni Glenn Interina mga idol. Sa mga hindi pa po nakakapag-like, like mo na itong video at share mo na rin para lagi kang updated sa mga gantong laban sa mundo ng boxing mga idol. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang panonood at sa walang sawang pagbabash kay John Boxing TV. Mahal na mahal ko kayo kahit mga basher kayo. Mahal na mahal ko kayo mga idol. No? Huwag nyo, lagi nyo pong tatandaan yan. Ayun, ang ganda ng kombinasyon, ang ganda ng bodega. Pero matibay din si Orbanov mga idol.
Talagang kahit nakadepensa siya, tumatagos yung suntok ng ating kababayan. Tumatalsik yung Russian fighter, mga idol, oh. Tapos na. Okay. So round number 5 na tayo, mga idol. Wala pa rin pong bumabagsak alin sa kanilang dalawa, mga idol. Kaya dapat knockout ang gagawin ni Kabayan, mga idol. Dahil isang dayo lang po si Kabayan. No, pasensya na kung maingay po si John Boxing TV sa pag-voice over. Talagang ganun lang po talaga tayo, mga idol. Kailangan maingay, maingat. Tingnan natin kung ano pa ang magiging diskarte at galaw ni Glenn Interina. Kung may pag-asa nga bang maging world champion balang araw ang isang boksingerong ito. Paki-comment sa comment section kung may pag-asa nga bang maging world champion. Kagaya ng iba nating mga boksingero na si Manny Pacquiao, sila General Casimero, si Donnie Nietes, Donito Donaire, yan. May pag-asa nga bang maging world champion kagaya nila Mark Magsayo, no? Marami tayong inaasahang mga Pilipino na magbibigay karangalan sa ating bansang Pilipinas. Kagaya na lamang nito na binubuhis ang buhay, mga idol, para lang sa karangalan natin sa bansang Pilipinas. Magbigay ng papuri, no? Maging makilala pa ang bansang Pilipinas dahil sa mga boksingerong kagaya nito ni Glenn Interina at nila Manny Pacquiao. Kaya palakpakan natin, mga idol, dahil doon pa lang panalong panalo na tayo, mga idol, no? Ayun, 1-2 combination, ayun, medyo na-outbalance doon si Orbanov sa kakatakbo niya, mga idol, sa ating pambato. Na-outbalance, mga idol. Naghiyawan ang mga kababayan ni Orbanov, mga idol. Medyo takot sumuntok si Orbanov sa ating pambato. Alam niya yung lakas na ipapakita ni Orbanov. Tingin ko, kapag natalo pa ang ating kababayan, talagang daya na po, mga idol, no? Nadaya tayo dito sa bansang to, mga idol. Ayun. Tingnan nyo naman, halos di naman sumusuntok ang kalaban. Umaatras, no? Minsan lang siyang bumato ng mga kombinasyon. Medyo takot pa sumuntok, mga idol. So matatapos na yung end ng round number 5. Okay. So round number 6 na tayo, mga idol. Ayun. Kung andito pa rin po kayo, maraming salamat at makikisuyo, nakikiusap na pakishare ng video na ito. Malaking bagay na po yun sa mga boksingero nating Pinoy na dumadayo sa ibang bansa para mas lalo pa silang makilala. Hindi lang po sa channel ko, mga idol, kundi sa mga Pinoy na to, no, para makilala sila, mga idol, no. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. Kung taga saan kayo, paki-comment kung anong ginagawa nyo para malaman ko kung saan to nanggaling tong video na ito, saang lugar. Kaya naman maraming salamat. Okay. Okay, nagiging agresibo rito ang Russian fighter. Kaya naghihiyawan ang mga kababayan nito. Uppercut galing sa ating pambato. Tumama ba yun? Ayun. Tingnan nyo, umaatras talaga. Ayun. Umaatras talaga yung Russian fighter. Tapos paano kung matalo ang ating kababayan dito? Anong masasabi natin dyan, mga idol? Nadaya na naman tayo. Kasi tingnan nyo, halos di naman sumusuntok yung... takot sumuntok eh. Pag suntok, aatras talaga siya na eh. Walang power yung suntok ng Russian fighter na ito, mga idol. Ayan, no? Si Orbanov. Magaling din si Glenn Interina, mga idol, no? Tumiming, mga idol. 39 seconds left dito sa round number 6, mga idol. Ganun pa rin, umaatras pa rin ang kalaban niyang si Orbanov sa bawat atake na ginagawa ng Pinoy. Talagang napapahanga tayo ng ating pambatong Pinoy na kung titignan
walang ka-special sa Pinoy na to. Pero pag sa ibabaw ng ring, talaga namang may aksyon at galaw na talagang mamamangha ka. Magandang kanan doon ang pinakawala ng ating pambato. Tapos na ang round number 6. Papunta na tayo sa round number 7. Напоминаю, это шестираундовый поединок между Гленни Энтерина, бойца из Филиппин, и его соперник, уроженец города Первоуральск. Хорошее попадание было от Марка, очень четко. Снова хорошая двойка, попадает Марк. Левый боковой достигает цели. Talagang wala Floyd Mayweather din yung Russian fighter na to, mga idol. Tatakbo-takbo na lang, no? Halos lahat ng round tumatakbo yung Russian fighter, Марк, но не было контратаки. no? Конечно, Yun, magandang uppercut. Tumama ba yung uppercut doon ng ating pambato? филиппинский боксер. Два джеба от Марка Уруанова достигает цели. Hindi siya talagang slugger yung Russian fighter, mga idol, no? Убрать подбородок в сторону. Гленни Энтерина, и удар прошел сквозь. Meron pa rin namang stamina ng ating kababayan, Он точно его принял. mga idol. Но не так часто им пока пользуется Марк. Хорошая атака от Марка Уруанова. 30 seconds left dito sa round number 7, mga idol. Scheduled for round number 10 tong laban na to У Марк. sa pagitan ni Glenn Terina at ni Mark Orvanov ng Russian fighter, mga idol. Medyo ngayon lang naging agresibo itong si Orvanov. Готов. Kumukuha lang ba siya ng tempo sa laban na ito, mga idol? Ang kalaban natin na si Orvanov. И выбрасывает. Pero hindi na magpapatalo ang ating kababayan. So round number 8 na tayo, mga idol. Wala pa rin pong bumabagsak sa kanilang dalawa, mga idol. Tignan natin kung isang dayo lang po kasi ang ating kababayan. Нога. Pero lamang to sa scorecard ng ating kabayan, mga idol, no? Grabe. Hinihingal na siguro tong si Russian fighter, mga idol. Kakatakbo eh. Соперника Марка Уруанова. Takbo lang ng takbo sa buong round, mga idol, no? Hindi siya umaatake sa Pinoy. Kung meron man, hangin lang ang tumatama. Pero yung ating kababayan, talagang solid. Отлично сейчас. Защитился. Siguro pinag-usapan ito sa kanila, mga idol, na huwag ka mong babagsak, mga ano, papapanalo mo to, huwag ka lang babagsak, mga Проатаковал kay Orvanov, mga idol, Энтерина. no? Takbo ka lang ng takbo, sige, Снова. Идет. ipapanalo kita, bata. Siguro ganun yung sinabi kay Mark Orvanov, mga idol, no? Из угла подкат. Paki-comment niya, mga idol, Встречный удар. kasi kung matatalo dito yung ating kababayan, talagang daya. Nadaya si Glenn Terina, mga idol, no? Lamang sa lahat ng round ng ating kababayan, mga idol. Ito yung nakakagigil, mga idol, no? Nakakagigil talaga. Немного больше. Kasi dumayo yung ating kababayan, pero matatalo lang. Lamang na lamang po si kabayan. No? Yung mga dating laban, mga idol, ganun po yung nangyayari. Yung mga dating Pinoy, nadadaya. Lamang na lamang sa scorecard, pero pagdating sa nanalo yung Слева. pambato nila, mga idol. Yun yung nakakadismaya sa nangyayari sa mundo ng boxing, mga idol. Pera-pera na lang, mga idol, no? Kaya naman sa mga hindi pa nakakapag-like, i-like mo na tong video. Malaking tulong para kay Glenn Terina, no? 2-0. Хорошо попадает Марк. Paki-share ng video, mga idol. Paki-share. Maraming salamat. At ingat po kayo palagi, mga idol, no? У Марка почитали. Kung umabot ka sa video na ito, malaking bagay na po yan, Но не успел. mga idol ko. Malaking bagay na po yan kay Jan Boxing TV. At nagpapasalamat po ko sa inyo, mga idol, no? Na-appreciate nyo tong video na to. Ayun. Wait. Sa round number na tayo, mga idol. Dalawang round na lang. Ay, isang round na lang, no? Hanggang round number 10 lang to, mga idol. Паузу. Большая часть. Magandang job ang pinapakawalan. Kaliwa yon ni Orvanov.
Tapos sininto ng referee si Glenn Interina. Winarningan ba? Hindi naman. Удары ниже пояса, низко, немножко работать начал филиппинский боксер. Talaga namang kahit yung referee mga idol, kakampiyan Чуть прогресс. ng kalaban mga idol, no? Бросал он практически без акцента этот удар, но удалось. Grabe. Talagang halos lahat ng round kay Glenn Interina mga idol. Kaya naman kapag natalo pa siya rito, siguradong maraming magagalit na mga Pilipino mga idol. Nakatama dun yung Russian fighter kaya naghihiyawan. Medyo naging agresibo rito sa round number 9 Отличное попадание. ang Russian fighter mga idol. Продолжает идти вперед линия Интерина. No? Russian fighter. Medyo nakakaramdam na ng pagod tong si Glenn Interina, pati yung kalaban niyang si Orvanov. Ayun, magandang kanan na naman yon. Solid na kanan yon na ginawa ng kalaban mga idol. Medyo dito dito sa round na to, dito pa lang nakakalamang si Orvanov mga idol. Sa tingin ko sa lahat ng round, dito pa lang naka-score si Orvanov mga idol. 30 seconds left dito sa round number 9. Bodega ang ginawa doon ng ating kababayan. Medyo napahinto doon si Orvanov. Ayan, dito pa lang bumabawi-bawi si Orvanov mga idol sa round number 9. Grabe. Ibang klase mga idol, no? Palakpakan natin ang ating kababayan dahil binubuwis niya yung buhay niya sa laban na ito mga idol. So round number 10 na tayo mga idol. Last round. Bodega po ang pinapakawalan dito ng Pinoy. Kaya doon napayakap yung Russian fighter. So inuulit ko ulit mga idol. Kung umabot ka sa video na ito, maraming salamat. Pakikihingi ng isang like at share mo na rin itong video na ito. Malaking bagay po yan sa ating mga Filipino boxer para mas lalo silang makilala mga idol, no? Hindi lang sila Manny Pacquiao ang kilala natin, si Donaire, pati yung ibang mga Pilipino na sumusugal din sa mundo ng boxing mga idol, no? I-share natin tong video mga idol. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. Ingat po. God bless po sa inyo. Huwag niyo pong pababayaan yung sarili niyo mga idol at mahal na mahal ko kayo mga idol. Ayun. 1 minute na lang dito sa round number 10. Last round. Medyo napapaatras doon. Kanan na naman ang pinapakawalan doon. Kanan kaliwa mga idol. Medyo hinihingal na yung Russian fighter. No? Napaatras doon. Ayun, kanan na naman. Grabe. Ibang klase yung pinapakita dito ni Glenn Interina sa round number 10 na to mga idol. Round number 10. Ayun. 45 seconds left. Niraratratan na po ni Glenn Interina ang kalaban. Ayan na. 30 seconds left. Ayun. Grabe. Kawawa yung kalaban mga idol. Ulo. Tingnan natin. Ayun. Kanan po. Talsik yung binilangan po dito si Orvanov mga idol. Nanten. Tingnan nyo. Hingal kabayo po yung kalaban mga idol. Tingnan natin kung ano pang magiging kalalabasan nito mga idol dahil 30 seconds left. Ayun. Talagang gusto nang tapusin pero natapos na po sa round na ito. At tingnan nyo naman, tinaas na ng Pinoy ang kanyang dalawang kamay na kung saan talagang panalo dito si Kabayan. Talagang bugbog sarado at hingal kabayo ang kalaban. Tingnan natin ang resulta. Tingnan natin, baka madadaya na naman ang ating kababayan. Tingnan nyo naman, oh. Talagang sa isip niya, panalo talaga siya. Tingnan natin kung sinong mananalo. Madadaya nga ba rito ang ating kababayan? Madadaya nga ba? Grabe.
Nanalo pa si Mark Orbanov. Nagtaka nga yung bata, mga idol, oh. Kahit yung bata nagtaka sa ginawa ng mga referee, judge. Grabe naman kayo. Этим решением победа Panalo dun yung ating kababayan. без сомнения. Pero kinuha Момент он оказался в lang sa Pinoy. ситуации в конце. Ang hirap pa naman dumayo, mga idol. Pero tingnan nyo naman, kahit yung bata nagtaka. Grabe. Anong masasabi nyo sa video na ito, mga idol, sa dayaan na ginawa ng Russian fighter, mga idol, no? Ng mga judge? Grabe. Panalo dun yung ating kababayan. Bagsak pa nga sa round number 10 at bugbog. Sarado. Pero bakit ganon? Dapat talaga patulugin, no? Yun talaga yung gusto nila eh. Para panalo sila lagi, mga idol. 했습니다. 다시 랩트 허용했고 안 되겠습니다. 본인의 김태민. 자 여기에서 경기를 October 2015 nang mapalaban ng tubong Negros Occidental na si Ryan Sermona, isang Southpaw fighter sa bansang North Korea, kontra sa knockout artist na Korean fighter na si Taekmin Kim, na di mo rin pwedeng ismulin ang kalaban dahil naging South Korea Super Featherweight Champion at Pan-Asian Boxing Association Super Featherweight. Bago nga magsimula ang bakbakan ay wala mo lang nagchichira sa ating pambato, samantalang ang Korean fighter ay todo hiyawan ang mga kababayan nito. Isama mo pa dyan ang magandang babae na di umano ay jowa nito. 슈퍼 패더급 챔피언이 되었습니다. Bago ang kanilang bakbakan ay may kartada ang ating kababayang Pinoy na si Ryan Sermona na 17 wins, 7 loss with 10 knockouts. Samantalang ang kalabang Korean fighter, 15 wins, 7 loss with 10 knockouts. Kaya't balikan natin, mga idol, ang bakbakan ng ating kababayang Pinoy at kung papaano maagang pinagretiro ang kanyang kalaban na Korean fighter. 김태균 선수 20개월 만에 재기전입니다. 사실 경기를 앞두고 모든 관객들이 제 입장을 하기도 전에 김태민 선수가 링에 올라와서 먼저 오늘 경기에 출전하는 모든 선수들 중에서 가장 일찍 경기장에 갔습니다. 그만큼 링으로 돌아가고 싶은 마음, 또 링에 서고 싶은 마음, 그 마음이 느껴지더라고요. 인구의 상황을 보고 있기 때문에 김태민 선수의 오늘 이 경기는 더욱더 소중할 수밖에 없겠습니다. 김태균 선수의 복싱 여정 또한 그렇습니다. 데뷔할 때 이제 제31회 전국 신인왕전에서 데뷔를 했는데 준결승에서 떨어졌어요. 그리고 두 번째 다시 신인왕전에 1년 후에 도전했을 때는 예선 1회전에서 탈락을 했습니다. 웬만한 선수 같아서 포기했을 거예요. 그렇죠. 그런데 1년 후에 다시 도전을 하더라고요. 결국은 슈퍼패더급 신인왕이 되었고 또 한국 타이틀까지 따내는 그런 그 1급 선수로 성장을 했습니다. 정말 시련이 다가왔을 때 오뚜기처럼 벌떡벌떡 일어서는 모습을 보여줬습니다. 네, 그렇습니다. 김태민 레프트. 이제 샷것을 내면서도 통증을 조금씩 느낄까요? 지금 시합 중에는 통증이 느껴지지 않을 거예요. 그러나 이제 문제가 끊어졌었기 때문에 심한 통증을 느끼게 된다면 그때는 경기를 더 이상 할 수가 없겠죠. 더 이상 진행을 아무튼 지켜봐야 될 것 같고요. 지금 저 세레모나 선수의 레프트는 조심해야 됩니다. 계속해서 안면쪽으로 허용했던 김태민이었습니다. 레프트. 정타가 됐던 세레모니. 2013년 12월에 적용합니다. 김태민. 빠져나와야죠. 좀 거리를 더 둬야 돼요. 왼쪽 더블. 위험합니다. 김태민. 충격을 받았어요. 하나도 올려야죠. 찾는 모습에
왼손잡이임에도 불구하고 계속 앞으로 돌진을 하고 있고요. 김태균 선수 역시 물러서지 않기 때문에 계속 파이팅이 펼쳐질 겁니다. 라이트 더블. 세컨 쪽에서는 가드로 올려라. 소리 나오고 있습니다. 김태균. 코너에 몰려서 가만히 있으면 안 됩니다. 좌우로 돌아 나와야죠. 카운터. 카운터 제대로 허용했습니다. 세르모나의 레프트 카운터가 들어갔고 쉽게 일어나지 못했던 김태균. 어렵겠어요. 지금도 계속 시야가 흔들리는 모양인데요. 윤준배 주심이 김태균 선수에게 경기 가능 여부에 대해서 얘기를 해보고 있습니다. 기회를 주는데 다시 레프트로 허용했고 안 되겠습니다. 몰리는 김태민. 안 되겠습니다. 자, 여기에서 경기를 종료시키고 있습니다. 그동안 정말 재기를 위해서 엄청 땀을 흘렸던 김태민이었는데 오늘 2라운드를 채 넘기지 못합니다. 안타까운 순간이네요. 하지만 라이언 세르모나 선수가 잘했습니다. 현재 계속 기량이 성장하고 있거든요. 세르모나 선수 무섭네요. 레프트 훅에 이은 연타. 김태민 선수가 견뎌내지 못한 것 같습니다. 김태민 선수가 4차례나 2두바퀴이 끊어지는 부상을 당했었고 오늘 경기 복귀를 위해서 정말 그동안 많은 준비를 했었는데 한편으로는 좀 굉장히 뭐라고 할까 마음이 쓰리라고 해야 될까요? 네, 짠하죠. 하지만 그 4번의 수술을 통해서 회복하는 동안 1년 8개월, 20개월 동안의 공백이 있었지 않습니까? 그 공백이 아무래도 컸던 것 같고요. 또한 라이언 세르모나 선수가 정말 잘했습니다. 김태균 선수의 그 빈틈을 놓치지 않고 레프트 로우에 적중시켰고 연타를 퍼붓거든요. 라이언 세모나 비단 상대 선수인 라이언 세르모나 선수 승리는 축하마다 마땅한 실력이 있고 말씀해 주신 것처럼 중반부터 굉장히 강력한 펀치를 여러 번 보여줬습니다. 그렇습니다. 왜 저 선수 Sa lakas nga ng kaliwa ng Pinoy ay talaga namang kalog ang utak ng kalaban. At ito na rin ang huling laban. Let's see if he'll be finishing the referee jumps in. The referee's trying to give him a chance, of course. Isa na namang magandang balita mga idol para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil nagbigay na naman ng isang magandang karangalan nito lamang Oktubre ng 23 ang ating kababayan na may alias na Dreamer na tubong Negros Occidental na si J.R. Raquenel, isang 25 anyos. At dahil sa kasipagan ng ating kababayan sa pagtitraining ay nagbunga nga po ang kasipagan ng ating kababayan kontra sa undefeated South African champion na si Landy ng Sike. Sa kanilang sagupaan ay mayroong record dito sa Raquenel na 12 wins, siyam dito ay panalo galing sa knockout. Samantalang ang South African champion naman ay mayroong record dito na 9 wins, apat dito ay galing sa knockout at wala pang bahid na pagkatalo. At ang laban na po nila ay para sa WBO Intercontinental Junior Bantamweight title. Kaya't halina't panoorin mga idol kung paano ang pandaraya ang ginawa ni referee na inawat lang para mailigtas ang kanyang kababayan. There's Filipino. One zone now, that's why it's all Filipino. When it's getting to the South African, Brian, there's big punches coming from Filipino. Unang round pa lang, matitinding kombinasyon agad ang pinapakawalan ng ating pambato. He looks dry, so he might not maybe be still have a good warm-up. I can hardly see any sweat on
on his body, the South African leg kick. So he walked up, he spoke up. Pinel, it's not holding it is for the vacant WBO International Junior Bantamweight boxer fight. And also the Brian Junior Bantamweight. These guys look too big for Junior Bantamweight. They're pretty big. Big. They look big. So I think they're not out to this weight division. Yes. Now starting to come off his chair now. Trying on his shot and he's coming back. There's no doubt about that. It's not also waiting to worry about now the rounds. Top rounds. He says, I don't care, stop rounds or not. That's Rihanna Matiti out of this tournament. It's also the Pinel's corner. Trainer, that's Alan Lombria. Assistants there. Ball round number 2 of the final bout of the afternoon. That nice left uppercut there from Pinel, followed by right hand. Can you guys hear me from the I can't hear myself. Look at that. So it's a powerful punch. It's a left hand. Dito sa ikalawang round, nakatama agad ang maraming kombinasyon ng ating pambato. Talagang napaatras dito ang kalaban. Mikey has warmed up and he will be able to do something. But one thing I can tell you about this fight here is not going to be the match fight now. We're going to be quiet now for the first 6 rounds. The Filipino Rafinel and Sia look like they're winning the first round. Nevertheless, one of them round right. And now Mike is trying to come back into the fight now, hoping to win the round number 2. He cannot afford to win the first 2 opening rounds in a row. Well, even looks the ball. I must say, he looks very well. Dito na nga nakatikim ng malamasong suntok ang kalaban at parang pose itong bumagsak. Let's see if he'll be finishing. The referee jumps in and it's over. Well, the referee's trying to give him a chance, of course, and the Lumen Chan, the great referee, Claire was giving every chance. The 3 of them, one is 2-1, and then only 1 loss. But yes, what a great win for J.R. Pinel, stopping the South African. Sadly, the South Battle of the Nations was won by the Philippines today. Exactly. Heading luckily man down like his first loss as a professional. What a way really to lose by second round knockout. It was cold. I must say, obviously, I really want South Africans to win. But it is also good for boxing. The foreigners come out here and they get a fair deal firstly in the last fight, yes, which is it. And obviously this guy just won his style. This guy is coming out to win the Philippines. That's right, yeah. And Joe Olsen and 15-15 fight. Dahil sa napakagandang panalo ng Pinay na si Rafinel ay ginulat ang bansang Africa nang pabagsakin lamang ng kanilang kababayan sa ikalawang round. At kahit pa nga iniligtas ito ni referee dahil inawat po ito para makapagpahinga. Pero dahil dayuhan lang tayo,